Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. At inaanyayahan tayo ng ating pagdiriwang na mulit-muli ay sariwain natin ang atas noong tayo ay binyagan. Ang ating misyon bilang mga Kristiyano, ang misyon na sumunod sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin hanggang magpakailan paman. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, dahil sa
Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa mananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaang kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya, sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig
na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tutuluyan, manitili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nasa ikalabing linggo. Pasensya na kayo kung ako'y nauutal ng kaunti. 15 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pagdiriwang na ito ay nakatuon sa ating pagtawag at pagsasariwa ng inaata sa atin nung tayo ay binyagan. May tanong po ako, ano po ang nangyayari sa atin kapag tayo ay bininyagan? Ano ang unang-unang epekto ng binyag? Nagiging anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin tayo ay kaanib ng simbahan. Ayun. Pag tayo ay bininyagan, tayo ay nagiging anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay nagiging kaanib ng simbahan. Hinihirang tayo. Pinipili tayo. Hindi dahil sa pinili natin siya, kundi tayo ay hinihirang at inaari na maging anak tayo ng Diyos. At dahil tayo sa anak ng Diyos, tayo may 3 opisina ang ating Panginoong Hesus na ating pinaghahatian. Ano po yun? Una ay
pagka-pari, pagkahari, at pagka-propeta. Ang lahat pong ito ay nangyayari o nakukuha natin sa bisa ng ating binyag. So, ibig sabihin, kung tayong lahat ay binyagan dito, lahat tayo ay hinirang upang maging anak ng Diyos at maging kaanib ng simbahan. Kahit sino ka man. Dahil yung kanta, ano nga po? Maging sino ka man. Ano po? Kahit sino ka man. Kahit anuman ang mayroon ka. Kahit anuman ang wala ka. Kahit sino ka man. O kahit ano ka man. Hinihirang ka at minamahal ng Diyos. Sa bisa ng ating binyag, tayo ay sa Kanya. Sa bisa ng ating binyag, mararamdaman natin ang Kanyang walang hanggang awa at walang hanggang pagmamahal. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, narinig natin na noong tinawag ng dalawa-dalawa ang mga disipulo ay inatasan niya. Inatasan niya ang mga ito na ipangaral ang mabuting balita, magpagaling ng may sakit, at magpalayas ng demonyo. Hindi naman sinabi dito na dahil ikaw ay politiko, dahil ikaw ay doktor, dahil ikaw ay abogado, dahil ikaw ay pari. Wala pong gayon. Lahat ay tinawag upang makiisa sa misyong ito. Lahat tayo ay tinatawag kahit ano ka man upang makiisa sa misyon ni Kristo, upang tumulong, magtaguyod sa kahariang ito ng Diyos dito sa lupa. Kaya mga kapatid, kahit ano pa man tayo ngayon, hindi lamang po yung mga hinihirang na magsilbi sa altar ang inaatasa ng misyong ito, kundi tayong lahat na binyagan, tayong lahat na gusto at nagnanais na makipag-isa kay Kristo. At dahil doon, makikita natin ang ating layunin. Makikita natin ang ating tuntunin. Makikita natin ang ating sinusundan. At ito ay ang walang hanggang awa. Ito ay ang pinagmumulan ng lahat ng pagmamahal at pag-ibig sa mundo, ang ating Panginoong Jesus. Tayo ang tinatawag. Tayong lahat ay hinihirang. Tayong lahat ay pinipili kahit ano paman ikaw. Kahit sino ka paman, hinirang ka at pinili. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng tayo ay basta na lamang sisimba. Hindi pwedeng basta na lamang natin sasabihin, ay sinusunod ko naman ang utos ng simbahan, ay ayos na ako. Ang pagiging Katoliko, ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa 4 na sulok ng simbahang ito. Hindi natatapos sa basbas ng pari pagkatapos ng misa. Ito ay bagkus nagsisimula pa lamang ang ating pagiging Katoliko at ang ating pagiging Kristiyano. Masusukat ang ating pagsunod, masusukat ang ating pakikiisa kay Kristo sa labas ng simbahang ito, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Lalong-lalo na kung paano nating binubuo ang ating pamayanan at ang ating komunidad. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, hindi pwedeng walang pakialam. Hindi pwedeng bahala na sila. Tayong lahat ay tinatawag maglingkod. Tayong lahat ay hinihirang.
Sa madaling sabi mga kapatid, tayong lahat ay may misyon na kailangan nating gawin. Katulad ng pagtawag ng Diyos kay Propeta Amos. Si Propeta Amos ay tinawag ng Diyos 750 taon bago dumating ang ating Panginoong Diyos. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Amos, tinawag siya ng Panginoon upang pangaralan ang mga Israelita na huwag namang sambahin ang kayamanan. Tinawag siya ng Panginoon upang ipagtanggol ang mga naaapi at ang mga mahihirap. Tinawag siya ng Panginoon upang paalalahanan na ang Diyos na tumatawag sa Kanya at ang nagmamahal sa Kanya ay ang Diyos ng walang hanggang awa at pag-ibig. Ano ang sinabi ni Amasiyas sa Kanya? Si Amasiyas po noon ay leader ng kanilang pamayanan. Ano ang sinabi sa kanya? Ay huwag ka na ditong manghula at hindi ka naman namin kailangan dito. Ang kailangan namin ay iyong tutugon at aayon sa amin na ipagbili namin ang ari-arian sa mahal na halaga doon sa mga mahihirap. Ang sabi ni Propeta Amos, hindi gayaan ang sinabi ng Diyos. Bagamat si Amos ay isang payak, bagamat si Amos ay isang pastol, bagamat si Amos ay isang ordinaryo at simpleng tao, pinagkatiwalaan siya ng Diyos na harapin ang mga malalaking taong ito upang ipagtanggol ang mga naaapi. Bilang tayo ay tagasunod ng Diyos, parehong atas, parehong misyon ang mayroon tayo. Katulad ni Propeta Amos, tinatawag tayo upang sa gayon sa pamamagitan natin ay maipakita natin ang pagmamahal na ito ng Diyos, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mahihina, lalong-lalo na sa ating kapatid na mahihirap. Ang kaso ay baka tayo ay sumasali pa sa pag-e-exploit ng ating mga kapatid. Kung tayo ay mayroon, kung tayo ay may kaya, kung tayo ay mayaman, don't rub it in. Don't show it off. Sana, kung ikaw talaga ay sumusunod sa Diyos, ang yaman mong iyan, ang kapangyarihan mong iyan, ay gamitin natin sa pagtulong sa mga mahihina, sa pagtulong sa mga mahihirap. Iyon po sana ang maging disposisyon ng lahat sa atin. Wala pong mahirap na hindi kayang magbigay. At wala din namang mayaman na hindi kayang tumulong. Kung ang lahat ng ito ay pag-iisahin natin, kung tayong lahat ay tunay na makikipag-isa kay Kristo, makikita natin ang langit sa lupa. Kung tayong lahat ay tutugon ng wasto sa panawagan natin, sa panawagan sa atin sa binyag, tunay na tayo ay makakatulong itaguyod ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Mga kapatid, sa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon, sa pagdiriwang nating ito, pinapaalalahanan tayo ng simbahan na bilang binyagan, bilang Katoliko at bilang Kristiyano, tayo ay may pananagutan. Tayo ay may pagtawag at tayo ay may misyon. Hindi kinakailangan ang posisyon sa simbahan o ang posisyon sa gobyerno. Tayong lahat
ay inaanyayahang magtulong-tulong. Tayong lahat ay inaanyayahang maging isa. Nang sa gayon, tunay at wagas ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus na pinagmumulan ng awa at pagmamahal. Sa misang ito, tayong lahat ay inaanyayahang magdasal at manalangin na sa ating munting paraan, makatugon tayo sa Kanyang tawag. Sa Kanyang tawag at makasunod tayo sa Kanyang utos ng pagmamahal. Magsitayo po tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inlibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang hinirang na bayan ng Diyos, magkaisa tayong maghain ng panalangin sa amang butihin. Hingin natin ang biyaya na magpaging dapat sa atin na sinugo niya sa kanyang sambayanan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mensahe ng kaligtasan ay buong katapatang maipahayag ng simbahang katolika at magkaroon nawa ng kamalayan ang mga mananampalataya na makihati sa misyon na maipahayag ang kaligtasang inialay ni Kristo sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang diwa ng pagsusugo ng Diyos ng kanyang kaligtasan at kapayapaan ay makaabot sa lahat ng mga bansa at ang mamayani nawa sa sangkatauhan ay ang maipamahagi ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos na isinugo sa mga alagad ay makaabot sa pandinig ng mga taong dumaranas ng kahirapan, mga may sakit, mga nasa bilangguan, mga ulila at balo, at manatili nawang buhay ang kanilang pag-asa sa pagpapala ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsusugo ng Diyos na palaganapin ang kanyang kaharian ay matugon ng mga angkan sa ating pamayanan at parokya, at pagsikapan nawa natin na makita sa tuwina ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang ng 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, bigyan mo nawa kami ng lakas ng loob na maging instrumento ng iyong pag-ibig at gawin mo kaming marapat sa iyong mga pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Cleanse me from my sins. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa kilayay nagpalakad at nakiramay sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos bilang isang angkan at isang sambayanan, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyagahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Paalala po sa tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect pagkatanggap ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signorate. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.